Naku po, eto na mga tol. Mukhang magpapalala lalo to ng gulo mga tol dahil ang China ay nagbabala na huhulihin daw, aarestuhin at ikukulong daw nila ang mga trespasser no sa South China Sea. Halimbawa, yung mga Filipino fisherman kapag umabot doon sa Baho de Masinloc o kaya lumagpas doon sa linyang ibinibigay nila ay aarestuhin daw nila mga tol. Naku po, eto, nakalagay dito sa description, nagbabalaan China na huhulihin at ikukulong na nito ang mga dayuhang papasok sa kanilang mga teritoryo umano sa South China Sea simula sa Hunyo o simula sa June. Baka June 1 to mga tol. Aba, matindi talaga no, sila na nagseset ng batas mga tol. Kahit nalabag yan sa international law mga kapatid no. Dapat silang hinaaresto ng Pilipinas eh. Kasi lagpas-lagpasan na sila mga tol eh. Sa ating exclusive economic zone, 'di ba? Grabe ang tindi nito. So ito, panoorin natin 'to mula sa News 5 Everywhere. Bago natin 'to simulan mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Pinag-uusapan natin madalas mga tol yung mga nagaganap dito sa West Philippine Sea dahil bilang isang Pilipino dapat hindi lang tayo sa kung ano-anong mga bagay sa social media updated, no? Dapat mas lalong updated tayo, aware tayo sa mga ganitong klaseng usapin para kung may marinig man tayo mga pro-China na nagsasabing ganyan, ganon, hindi tayo basta-basta maniniwala kasi nakikita natin mismo yung mga pinagtatanggol nila gumagawa mismo ng kaguluhan dito sa West Philippine Sea. So panoorin na natin to mga tol. Ikukulong na raw ng China ang mga dayuhang papasok sa kanilang umunong teritoryo sa South China Sea. Pero ang Philippine Coast Guard hindi raw magpapadala sa pananakot na yan ng China. Yun. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Oo, kasi mga tol, kung meron mang karapatan kung sino man ang may karapatan dyan, mas nananaig tayo mga tol. Mas matindi ang karapatan natin dyan dahil meron tayong 2016 Arbitral Award. Hindi maitatanggi ng China yon sa ayaw at sa gusto nila mga tol. Nandiyan dyan na yon, nahatol na ng batas yun at kinikilala yon ng buong sanlibutan o buong daigdig mga tol. Kinikilala yon ng lahatan na. Ng lahat ng mga bansa kinikilala yon mga tol. United Nation, Convention, the Law of the Sea, di ba? Kinikilala yon. Kaya tanggapin man nila o hindi mga tol, hindi nila pwedeng baliwalain yun. Mukhang ayaw nang maulit ng China ang anumang civilian convoy sa West Philippine Sea dahil sa bagong patakaran na ipatutupad nila simula sa Hunyo. Yan nakalatag sila sila, kabantay Kala mo talaga malalaking barko ang kaharap nila, liliit na mga bangka lang nun eh. Base sa nilabas na artikulo ng Hong Kong-based newspaper na South China Morning Post, aarestuhin na raw ng China Coast Guard ang sinumang dayuhan na manghihimasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea kahit walang paglilitis. Pwede raw nilang ikulong ang mga trespasser ng hanggang 60 araw. Nako. Ang bagong regulasyon na yan, kinumpirma na rin ng Chinese Embassy dito sa Maynila. Pero Chinese version pa lang ng dokumento nakuha ng News 5 dahil wala pang English version na nilalabas ang embahada. Dapat ina-translate pa nila. Nakuha ng News 5 dahil wala pang English version na nilalabas ang embahada. Matagal nang pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line claim ng China. Di ba? Matagal nang pinawalang bisa, mga tol. Sino ba mas mananaig? Batas-batasan ng China o ang Court of Arbitration o ang UNCLOS? Sino ba mas masusunod? Di ba? Ang gusto ata ng China, mga kapatid, sila na pumalit eh. Sila na yung maging sila na yung maging sinusundan ng buong mundo. Pinawalang bisa yung claim nila kasi wala naman talagang basehan. Imagine mo, andirito China, Vietnam, Malaysia, Brunei, 'di ba? Pilipinas. Ang gusto nila kanila yung 90% kabuuan niyan. Saka nakakita ng ganun. 'Di ba? Wala naman silang basehan. At saka isa pa, nakaperma sila sa UNCLOS mga tol. So etong ginagawa nila mga tol, labag yan. Labag sa international law yan. O mga pro-China, anong masasabi ninyo? Ang galing no? Ang galing nung sinusuportahan nyo kasing engot ninyo. Na halos sakupin ang buong South. Yan halos sakupin ang buong South China Sea Ang Vietnam meron dyan 200 nautical miles. Brunei, Malaysia, Pilipinas, ganun din. Ito yung sa Pilipinas, etong kulay dilaw na yan.
Yan ang ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Eksklusibo yan dapat para sa atin mga tol, para sa mga Pilipino. Tingnan mo ang China. Oh. Ito ba ay defined by UNCLOS? Hindi. Sino gumawa niyan? Sila-sila lang din. Kailan lang? Noong 1948, 1947 lang nila ginawa yan. Kahit sa pinakamatatandang mapa mga tol, panahon pa ng mga Kastila, nagsasabi na itong Scarborough, dati pa nga, panakot pa nga ata ang tawag dyan eh. Atin na talaga yan, pati rito sa Spratly, yan, Second Thomas Shoal, lahat yan mga tol, parte na yan talaga. At saka kung babalik kami yung Treaty of Paris, hindi rin kinikilala tong 9 dash line na to. My goodness talaga. Tapos ngayon sasabihin ng China, aarestuhin nila, ay nako po. Gumagawa lang sila ng sakit ng ulo nila. China Sea, pati ang exclusive economic zone ng Pilipinas kung nasaan ang Scarborough Shoal. Kaya ayon sa Philippine Coast Guard, malinaw na illegal ang bagong patakaran ng China. Illegal. The mere fact that they claim full sovereignty over our own exclusive economic zone at ang gina-justify lang naman nila is yung imaginary 9 dash line nila. Ang problema, anong ginagawa ng UNCLOS? Anong ginagawa ng international law? Diba? Madalas nating naririnig yan, international law, UNCLOS, diba? Madalas din nating sinasabi. Ang tanong, anong ginagawa nila? No, wala ano lang sila no? Kumbaga parang batas hangin. Basta merong batas, kilalanin niyan, igalang niyan, kinikilala yan ng buong mundo. Sabi ng China, ha? Kami ang batas. Asan yan? Wala, hindi namin maramdaman yan. Asan yan? Kayo sumunod sa amin. O, di ba? Ganun ang ano ng China, mga tol. No, napaka-dominante nila, mga tol. Tingin ng PCG na nanakot lang ang China. Malabo raw kasing manghuli ng mga dayuhan ang China Coast Guard dahil siguradong papalag ang international community, partikular ang mga claimant sa South China Sea. O, di ba? Kasi hindi lang Pilipinas, mga tol. Andyan din ang Vietnam. Di ba? Andyan ang Brunei, andyan ang Malaysia. O sige nga, pag-aarestuhin nga nila yung mga yon. Tignan ko lang kung hindi gera ang hatid sa kanila niyan. Kaya nyong labanan sabay-sabay, mga bansa? Di dapat kayo ang inaaresto di ba? Lalo na pag pumupunta kayo halimbawa, lumalapit kayo doon sa isla ng Japan. Lumalapit kayo doon sa Taiwan. Kukulit nitong mga Tseko no? Kala mo talaga. Palag ang international community, partikular ang mga claimant sa South China Sea. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. What about the Vietnamese, the Malaysian, the Indonesian, no? Dagdag pa ng Coast Guard, mukhang Pilipinas ang punterya ng bagong domestic law ng China para takutin ang mga sibilyan at pigilan silang sumali sa mga civilian convoy sa West Philippine Sea at para hindi na ito maulit pa. Suma total, umabot sa 10 Coast Guard vessel ang pinadala ng China sa Scarborough para lang harangin ang convoy kahapon. Wala kasi ayaw na nilang bitawan talaga yung Scarborough at yun ang pinapangambahan nila dahil onting-onti na lang mga tol. Onting-onti na lang. Basta igiit lang talaga ng Pilipinas yan mga kapatid. Mawawala sa China yan. Di naman sila mananalo talaga kasi kung ang pag-uusapan natin legality, the legitimacy, di ba? Wala, illegal sila dyan. Squatter sila dyan mga tol. Di ba? Malinaw. Kahit na buong mundo alam yan. Nagbaba na ng hatol ang Permanent Court of Arbitration o baka naman sabihin, wala namang kwenta yung Court of Arbitration na yan o talaga? Sino may sabi? China? Hindi na, nagbaba na ng hatol Defined by UNCLOS, meron tayong 200 nautical miles. Hindi na nila pwedeng angkinin yan. Nagtitigas-tigasan lang sila dyan. Saka yung sinasabi nilang domestic law nila na huhulihin yung mga sige nga, pakita nga muna nila tapang nila dun sa ibang mga bansang pumapalag sa kanila. Ang Pilipinas lang naman ang kinakaya-kaya nila Overkill daw ito, sabi ng PCG, lalo naman. puro mangingisda lang naman ang sumama. Ibig sabihin, they were really paranoid, no? And convinced dun sa sarili nilang kasinungalingan na etong Filipino fishing boats na pinadala natin dito ay sanctioned ng national government and we're going to stir up more trouble in Baho de Masinloc.
No, paniwalang-paniwala sila sa kasinungalingan nila kasi sila naglabas ng report na yun eh. Ang Pilipinas ay planong magkaroon ng kaguluhan dito kaya nagpadala ng mga bangka, barko. O nagpadala sila 10 nga Coast Guard. Hindi higit pa nga eh. Alam ko nasa 40 eh. Oh. Mahigit pa eh 30. Samantalang dumating mga maliliit na bangka. OA masyado. Sa kabila nito, itinuturing pa ring matagumpay ng PCG ang biyahe ng grupo dahil na ipamahagi sa mga mangingisda sa panatag ang bitbit nilang ayuda. Yan o, biruin mo mamimigay lang ng ayuda. Anong problema ng China? Unang-una, hindi nga kanila yun eh. Tapos mamimigay ng ayuda tapos nagpadala sila ng ganong karaming malalaking barko. Ito pa sa isang report mga kapatid mula naman to sa UNTV News. Sabing gano'n yung bantang pag-aresto daw ng China versus trespasser sa West Philippine Sea. Desperadong hakbang. Sabing gano'n. Sige, panoorin natin to mga kapatid. Tinawag na desperadong hakbang ng Atin Ito Coalition ang banta ng China na aarestuhin ang sino mang papasok sa inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Desperadong hakbang. Sa inilabas na pahayag, iginiit ng grupo na China ang siyang nanghihimasok sa ating teritoryo. Malinaw, di ba? Hindi mo kailangan na sobrang taas na degree. Hindi mo kailangan yun mga tol. Napakalinaw. Basta intindihin mo na lang eh. Oh, meron tayong 2016 Arbitral Award. Nanalo tayo sa kaso. Di ba? Pinawalang bisa na noong 2016 pa yung claim ng China. At pinawalang bisa na rin yung 9-dash line nila noong 2016 pa. Ano pa bang kailangan mong intindihin para maunawaan mo yan? Na talagang Pilipinas ang may karapatan dyan. Di ba? Hindi natin kailangan na sobrang taas na degree. Ewan ko nga kung ba't may mga Pilipinong naniniwala pa rin doon sa sinasabi ng mga pro-China eh. Nagpapakita rin anya ito ng paglabag sa international law at tila pag-amin ng China na epektibo ang mapayapang paraan ng bansa upang makuha ang suporta ng international community. Yeah. Naglabas ng regulasyon ang China sa kanilang Coast Guard na hulihin at ikulong ang mga dayuhang magte-trespassing umano sa WPS. Lokohan no? Napakaraming artificial island ng Vietnam dito sa West Philippine Sea at sa kabuuan ng South China Sea na inaangkin nila. Kasi pasok yun sa 9-dash line nila eh. O ba't hindi nila pag-aarestuhin kung talagang matibay ang mga buto nila? Di ba? Ba't di nila magawa yun? Taiwan nga napakalapit sa kanila. Tagal na nilang pinagbabanta ang sasakupin. Hanggang ngayon di nila magawa eh. Di ba? Pagkatapos ng civilian mission ng Atin Ito Coalition na nagtapos kahapon. Di ba meron nga silang inaangking isla sa Japan? Oh. Pag lumalapit sila, pinapalibutan sila ng Japan Coast Guard o nakakapag-water cannon ba sila? Wala, tameme sila eh. Hulong mga yagballs eh. Nakasaad dito na maaaring i-detain ng China Coast Guard ang mga umano'y trespasser ng hanggang 30 o 60 araw ng walang paglilitis at ito ay magiging epektibo sa Hunyo. Tingnan lang natin mga tol, tingnan lang natin kung hindi sila dumugi ng international community. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang ating natunghayan at napanood? Pwede kang magbigay ng iyong komentaryo at opinion mga tol sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.